Hello mga beshies! Welcome back dito sa aking channel, and today's video, i-share ko nga lang sa inyo kung paano ba natin mapataas ang ating G-score. Ano yung tips na ginawa ko, then biglang tumaas yung G-score ko sa GCash at na-offeran ako ng lahat ng klaseng loan na ino-offer ng GCash, yung G-Credit, yung G-Loan, G-Gives, at yung Borrow Load, okay? So by the way kasi mga beshies, alam nyo ba, naloka ako sa GCash kasi lagi akong nagka-cash in, lagi akong nagka-cash out, lagi akong ginagamit yung bills or nagbabayad ako ng mga nagbi-bills payment ako gamit ang GCash, and ayun, nagbabank transfer pa ako. Tapos ang taas ng transaction ko dito sa GCash, minsan umaabot na ng 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos yung naging transaction ko dito sa GCash, pero hindi pa rin tumataas yung G-score ko. So naloka ako kasi minsan, diba, ang basehan minsan ng GCash para offeran ka ng iba't ibang klaseng loan na ino-offer nga nila ay dapat medyo mataas ang ating G-score. Pero ang nangyari kasi sa akin, minsan nagiging 480 yung G-score ko, tas bumababa ng 470, 450, tumataas ng 490, tas biglang bababa ng 380, diba? Napaisip lang din ako na paano ko pataasin yung G-score ko para makautang, diba, dito sa GCash. And nag-search na lang din ako at meron akong nakita videos na ginawa nung ibang sumubok nga dito sa GCash, yung mga tips nila kung paano tumaas yung G-score nila, at finally nakahiram sila sa GCash or na-offeran sila ng klaseng loan na meron nga itong GCash, and ginawa ko at legit nga kasi umubra siya sa akin. Diba? So, i-share ko nga sa inyo mga beshies para diba magkaroon lang din kayo ng idea at para tataas din ang inyong G-score at makakahiram na rin kayo finally sa GCash. So, by the way, para ito sa mga may GCash account na syempre fully verified. So, kung i-check kasi natin dito mga beshies, or kung i-open nyo ang inyong mga GCash app, kung i-click nyo yung Borrow, meron itong iba't ibang klaseng loan na ino-offer. Merong G-Loan, G-Gives, Borrow Load, at meron ding G-Credit. Pero marami sa atin talaga yung hindi nakakautang dito or hindi ino-offeran ng GCash sa mga loan na ito dahil nga mababa pa rin yung ating G-score. So, bali ang kailangan natin gawin mga beshies ay gamitin nga yung iba't ibang mga features na meron itong GCash. Pero, sabi ko nga sa inyo, ginamit ko na yung magsasend ng pera, mag-cash in, mag-cash out, mag-load, mag-bank transfer, bills payment. Tapos, hindi pa rin ako nakakautang dito before. So, bali dito mga beshies, una, i-check muna natin kung gaano nga ba kataas yung ating G-score. So, go lang tayo dito sa profile at i-click mo lang yung may nakalagay na G-score. So, kung mapapansin nyo, 450 yung aking G-score dati, pero tumaas naman na ito mga beshies, naging 500 mahigit na yung aking G-score, kaya nga na-offeran ako ng iba't ibang klaseng loan na ino-offer nga itong GCash. Kalagay na, what is G-score? Here nga, this is your GCash Trust Score used as a basis to determine the various activities you do on GCash. Bali, itong G-score natin ay Trust Score daw, or this is your GCash Trust Score used as a basis to determine nga yung various activities na ginawa nga natin dito sa GCash. At may nakalagay din dito sa baba na increase your G-score. Ayun nga, dito mismo sa GCash app, para tumaas ang ating G-score, kailangan natin gamitin itong iba't ibang feature na makikita natin dito sa GCash. And ito yung tips na ituturo ko sa inyo. So by the way mga beshies, kung kagaya nyo ako, na laging ginagamit yung cash in, cash out, laging ginagamit yung mag-bank transfer or magbabayad ng bills gamit itong GCash, pero hindi pa rin tumataas ang inyong G-score, ito yung ginawa ko. Ang tips natin mga beshies ay maglagay kayo dito sa G-Save at G-Invest. Kahit magkanong amount lang, hindi naman nire-require na malaking amount yung ilalagay nyo dito sa G-Saves at G-Invest. So, yun din kasi yung ginawa ko. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, nagtataka ako kasi ginagamit ko yung mag-cash in, cash out, mag-send, mag-load, mag-bank transfer, bills payment. Then, hindi pa rin ako na-offeran or hindi pa rin tumataas yung G-score ko before. So, ang ginalagay ka ng certain amount or kahit hindi ganun kataas na amount dito sa G-Save at sa G-Invest, at hayaan mo lang at least 2 weeks to 1 month. Hayaan mo lang, wag mong galawin.
So, bali, ang nilagay ko mga beshes dito sa GSave ay 400 pesos. At naglagay din ako dito sa GInvest ng 200 pesos. Nakalaunan, dinagdagan ko ng 100. So, naging 300 pesos yung nilagay ko sa GInvest. Tapos, naglagay nga ako sa GSave ng 400 pesos. Tapos, hindi ko siya ginagalaw. So, hinayaan ko lang. So, ginawa ko yon. Ewan ko kung ubra din sa inyo itong tips na to. Pero sa akin, sinubukan ko lang din naman, nag-invest ako or naglagay ako dito sa GSave and naglagay din po ako sa GInvest. Tapos, bago mag-isang buwan, pagka-check ko dito sa Borrow, lahat ng klaseng loan na meron itong GCash ay na-activate na sa akin or na-unlock ko na. Nag-offer ng GCash sa akin ng GLoan, GGives, Borrow Load, at pati nga yung GCredit, na-unlock ko na rin. So, natutuwa ako and yung G-score ko dati, na halos ang pinakamataas ay 480, tapos bababa ng 450, tapos bababa ng 380, tapos tataas ulit ng 450, ganyan. Nagiging 525. Di ba yung G-score ko nung pagka-check ko? Tapos, nung i-check ko nga din itong Borrow nga, or itong iba't ibang klaseng loan yung offer ng GCash, aba, nag-offer si GCash sa akin ng GLoan, GGives, tapos GCredit. Though hindi ganun kataas, sa GCredit, in-offeran ako first ng 1,000 pesos, kalauna naging 2,000, din nadagdagan pa. Tapos yung GLoan, nag-offer ito sa akin ng first 2,000 pesos na loan. Then GGives, ganun din 2,000 pesos. Tapos ngayon mga beshes, yung GLoan ko, pwede daw akong hanggang 26,000 pesos. Then yung GGives, pwede daw akong makahiram hanggang 75,000 pesos. Diba? Ewan ko kung sadyang nagkataon lang na biglang tumaas yung G-score ko or nagiging reason yung pag-invest ko or paglalagay ko sa GSave at GInvest ng pera na hinayaan ko lang, hindi ko ginalaw ng mag-iisang buwan. Pero yun nga din kasi napanood ko sa isang video, then ginawa ko lang. Doon sa napanood ko kasi, same lang din sa case ko na ginagamit yung send, load, transfer bills at yung. Pero hindi time nga na naglagay siya sa GSave at GInvest. Tapos hinayaan niya lang ng 2 weeks to 1 month. Then pagka-check niya ay tumaas daw yung G-score niya. Tapos utang na daw siya dito sa GCash. Then ginawa ko din, nag-GSave din ako, GInvest, maliban sa send, load, transfer, and bills. Tapos natuwa ako kasi pagka-check ko nga dito sa Borrow, na-offera na rin ako ng loan nga doon sa GLoan at GGives, diba? So, malay mo, diba mga beshies, ubra din sa inyo itong tips na to, na maglalagay sa GSave at GInvest, tas hayaan lang, wag mo nang galawin. Pwede nyong itry, since hindi naman kailangan na malaking amount yung ilalagay natin sa GSave at GInvest, okay? So, pwede nyo subukan, wala namang mawawala kung meron tayong extra cash na mailalagay nga dito sa GSave at GInvest. So, by the way, based lang ito sa sarili kong experience at sa pagsasaliksik din na ginawa ko. Tumas nga yung G-score ko at na-offeran ako ng iba't ibang klaseng loan na ino-offer nitong GCash. Okay? So, nasa sa inyo kung gusto nyo sundan itong tips na to, diba? Pero at least, share ko lang din sa inyo kung ano yung ginawa ko. Then, tumaas yung G-score ko at na-offeran ng iba't ibang klaseng loan na meron itong GCash. Okay? So, yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!